ba yung pagkakakilala mo dun sa boyfriend niya? Cheng. Ako, na-meet ko po kasi siya once lang, so hindi ko siya talaga nakabanding. Best of friends kayo? Pero Tapos hindi mo pinakita. isang beses mo lang na-meet? Opo. Kasi Bakit hindi masyadong pinasama si ahas ka ba na best friend? hindi May ganun kasi. May mga best friend ko to, mahal ko to, pero alam ko namang ahas. Oh, Grabe. ilalayo mo. Oo, di ba MC? Oh my God. Mga ganon. Di ba kaya, di ba hanggang ngayon, di mo dinadala sa comedy bar yung jowa mo? Naman hanggang hindi matatag, huwag mong dadalhin. Oo, kaya bumabiyahe ka sa Bikutan, di ba? Yes. Oo. Bakit nga one time mo lang siyang na-meet? Kasi magkalayo kami ng lugar. Cavite pa rin po. Pero how often do you see each other? Kasi ano na po yun graduating na. So parang may kanya-kanyang ganap na rin kami. After Best friends, na pero hindi na kayo malimit na nagsasama. nakikita. Opo. Nakikita. Pero may ano pa rin, update pa rin naman po sa ano. Wala lang time to catch up talagang personally. Tsaka yun din po yung parang problema na sa akin na iba ko rin friends. Tsaka siya na once na nung start ako sa relationship, parang siya na yung naging mundo ko. Umikot na yung mundo ko sa kanya na parang kahit yung mga kaibigan ko nawalan ako ng time, mas pipiliin kong kasama ko yung boyfriend ko kaysa ibang tao. Normal lang yan. Maraming ganyan na pag nagkakaroon ng karelasyon, sineset aside muna yung mga barkada. Friends. Tumututok siya sa relasyon. Tapos pag wala na siyang jowa, active siya ulit sa grupo. Yes. Maraming ganyan. Hindi niya na, pag meron kang boyfriend o girlfriend na pag na-meet mo at nakasama mo, hindi mo na kailangan gumimik. No? Yeah. Opo. Siya na yung magiging Your lifestyle mo. Siya na yung magiging diversion mo. Siya na yung magiging sideline mo. Siya na yung magiging full-time mo. Yung ganon. Oo. At hiningiling mo na sana ganun din siya sa'yo. True. True. Parang siya yung naging best friend ko, naging Your kapatid ko. home. Exactly Your po. home. Parang, Comfort. kasi, ayun po, sabi ko nga, growing up, I don't feel at home sa family ko kasi may issue rin po ako sa family ko. So, nung nakilala ko siya, kaya sobrang big deal nung breakup po namin kasi para akong nawalan na naman ng family. I mean, meron akong family, pero I don't feel at home. Pero nung siya, kasi Hanggang ngayon, family- ganyan ka. Alam pa ng pamilya mong ganyan ang tingin mo sa kanila? actually, opo, ngayon, recently lang din po ako naging open. Okay. Na growing up, ganun po yung nararamdaman ko. Inaayos nyo na ngayon yung relasyon ninyo. With my mom, opo. That's good. Oo. Mahirap yung hindi ka okay sa family. Napakahirap na problema niyan. Oo. Yan yung problemang parang hirap na hirap kang solusyonan at gawa ng paraan. Mas parang, kung iisipin mo, mas mahirap pa yan na sa makakuha ng gold sa Olympics. Yes. Di ba? Pag may problema ka sa pamilya mo, yan yung problemang parang ang hirap-hirap dalin. Pero, Pero minsan po kasi sa ibang family, parang hindi applicable yung ganon. Na parang, if they were, parang nagiging, nasa slow down yung progress mo sa buhay dahil sa kanila, parang you have to let it go. Kasi depende rin po sa sitwasyon. Kasi sabi nga, hindi naman lahat ng bata lumaki sa pamilya na supportive, na open, yeah, pero, na... sorry ha, hindi ako naniniwala na you can let go of your family. Yes, totoo. Yung fully let go of your family, may puntong kailangan mong time out. Yes. Stress ako sa inyo, di ba? Pero time out, hindi ko kayo kayang pasanin, asikasuhin ko muna yung sarili ko. Pero yung, no, I'm letting go of your family, no. There will come a point na you will have to go back home. Actually, There ganun will come po. a point that you will have to talk to them again. That's right. At may puntong iiyak ka at sasabihin mo, sayang, hindi ko siya nakausap. Yes. In my part po kasi, kahit kay mama po, kasi nagsa-start na ako mag-build ng relationship kay mama ulit. Kahit kay mama po, vocal ako na, parang, I've done my part. And I think it's time for me to choose myself. And parang it's time for me na hindi na maapektuhan sa kanila to parang ipilit pa yung sarili ko. Kasi yun nga po, I have a bad relationship with my two kapatid po.
Well, that's you. You do you. Diba? But, nakakalungkot lang na Sobra marinig po, yan for you. nakakalungkot. Pero sabi ko nga po lagi sa mga friends ko, hindi ko kino-close. Kumbaga, Yeah. hindi ko lang ipipilit yung sarili ko. Hindi ko po Yes. kino-close yung sarili ko Huwag to. mong i-close That's na right. I'm letting go. Yung ganun. Yes po. Opo. As For in, now, you in can time. breathe. Po? Yeah. For now, you can breathe. Hinga. Yes, exactly po. Yeah. Hinga. I mean, I'm living my life with or without those people who don't believe me. Ang feeling mo wala silang believe sa'yo, is that you're the problem? Or is it a toxic relationship? Ano ba yun? Yes po. Di lang kayo magkasundo. Kaya ko rin po piniling magbarko kasi feeling ko po magiging proud sila sa akin. I see. Mapagmamalaki po nila ako, may mabibigay po ako, makakatulong po ako. Kasi galing po kami sa hirap. As in, sobrang galing po kami sa hirap. Si mama po, single mom. Tapos, 3 po kaming nag-aaral. So, sabi ko po, tapos growing up po, ang alam po namin, ampun ako. Recently lang po namin nalaman na half ko po talaga sila. Kasi never din naman ako nagtanong. So, feeling mo na betray ka? Yes po. Na Or hindi sinabi sa'yo yung totoo? feeling ko po, iba yung treatment sa akin growing up. Kasi siguro, hindi naman namin kapatid siya eh. Parang ganon. So, pero nung nag-expect po ako, nung nalaman po namin talaga na half din naman nila ako at kadugo ko rin naman po sila, nag-expect po ako na baka magbago yung treatment. And yun po, lalo rin po ako nagtrabaho, ganyan. Nagsikap po ako. Pero up until now po, I'm still a failure for them. And it's heartbreaking po. Yeah. I'm sorry that you feel that way. I'm sorry that that you had to go through that time in your life na yung pamilya mo pakiramdam mo hindi mo kaisa at hindi naniniwala sa iyo. Mahirap 'yun. I feel sorry for you. Pero That's why- I hope na you get to have that opportunity to heal your inner child. Progress. Yeah. I'm still in the progress po. Yeah. Slow. It's baby step. In Yeah. time. Kasi yung mga bagay na yan, makaka-apekto yan, may epekto yan sa pagtrato mo sa iyong sarili. May epekto yan sa maaari mong pagtrato sa ibang tao. May epekto yan sa relasyon mo sa iyong sarili at sa maaaring maging relasyon mo sa ibang tao. Meron. Kaya I hope you get to heal that part of yourself, that part of your soul, your heart, and that part of your mind. Kasi nandito yan eh. Yung mga nangyari sa'yo at naramdaman mo in the past, nandito yan. Naaalala mo, naiisip mo. Nararamdaman mo, nakakasakit sa'yo. Nasa kaluluwa mo, binibitbit mo. Hirap nun. Mahirap. Naramdaman ko rin yan dati. Sakit yan. Kaya sana sana magpadala ang Panginoon sa iyo ng maraming anghel para tumulong sa paghilom ng puso mo. Thank you po.